Pinangangambahang magkaroon ng krisis sa basura sa pagsasara ng pinakamalaking landfill sa bansa. Ayon po yan sa mahigit 100 lokal na pamahalaan na nagtatapon doon. Tutukan yan sa special report ni Jonathan Andal. Ang malawak na landfill na ito, ipinasasara na ng gobyerno. Ito ang pinakamalaking landfill sa buong Pilipinas, ang 100 hektaryang Kalangitan Landfill dito sa Capas, Tarlac. Nasa 130 LGU sa bansa ang nagtatapon ng basura dito. Kaya ngayong isasara na ito, may ilang nangangamba sa posibleng krisis sa basura. Ang pangamba na yan nakasaad mismo sa sulat na ito noong April 22 na pirmado ng 120 na LGU. Hiling nila rito kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Laizaga, pigilan ng pagsasara ng landfill habang hindi pa sila nakakahanap ng ibang pagtatapunan ng basura. Isa sa pinakaapektado, ang bayan ng Capas, Tarlac na libreng nakakatapon ngayon ng basura dahil nasa bayan nila ang landfill. Ang problema namin is, number one, hindi nakaprogram sa budget namin yung babayaran for the disposal ng garbage namin. We would like to appeal to our good president na kung pwede, i-consider yung extension. Ang sinasabi lang namin is bigyan kami ng panahon. Huwag munang isara and give us time na magkahanap kami ng alternative disposal site. Hindi po sa bayan ng Pambanay, gagawin po namin ang makakaya namin para po hindi maapektuhan na lalo na po yung mga basurang nanggagaling po sa amin. Ang bayan ng Pulilan, Bulacan may kausap na raw na ibang landfill pero humihiling na mapalawig pa ng kahit hanggang Disyembre ang kontrata sa Kalangitan Landfill. Malaking tulong din naman sila sa amin. Talagang siya na yung pinakamalapit dito sa Pulilan. Sa Kalangitan Landfill dinadala ang malaking bahagi ng mga hospital waste mula sa Metro Manila at kalapit na probinsya. Kaya magkakaproblema sa pagtatapon ng mga hazardous o mapanganib na hospital waste gaya ng mga lamang loob ng tao. Sabi yan ng isang kumpanyang kumukolekta ng hospital waste mula sa 300 klinik at ospital sa Metro Manila. Baka mapilitang dumating kami sa point na hindi namin hakutin ang mga basura sa hospitals. Kasi wala kaming pagdadalan. Sa amin namang treatment facility mapupuno yan. The only accredited sanitary landfill na merong cell para sa hazardous waste, treated hazardous waste, ay ang Metro Clark. Merong ibang sanitary landfill pero walang cell para sa hazardous waste. Hindi lang garbage crisis ito kasi ang pinag-uusapan natin dito hazardous waste. Sa Kalangitan Landfill kasi nakahiwalay ang pit para sa hospital waste. Kada araw nasa 400 truck ng basura ang nagtatapon dito. Kaya kapag tuluyan itong nagsara, maapektuhan ng nasa 2.2 milyong kabahayan. Sa October 5 na isasara ang landfill sa utos ng BCDA o Bases and Conversion Development Authority na siyang may-ari ng lupa. Sa isang statement, ipinaliwanag ng BCDA na tapos na kasi ang 25-year contract ng rumerenta sa lupa nila na Metro Clark Waste Management Corporation na siyang nagpapatakbo ng Kalangitan Landfill. Hindi na raw mare-renew ang kontrata dahil lalabag na ito sa BOT o Build, Operate, Transfer Law. Pero hindi sinabi ng BCDA anong probisyon ang malalabag. Sabi pa ng BCDA, hindi na raw pasok ang isang landfill sa plano ng gobyerno sa New Clark City na maging premier investment at tourism destination. Tutulungan naman daw nila ang mga LGU na maghanap ng ibang pagtatapunan ng basura. Katunayan, batay raw sa DENR Region 3, mayroon 3 ibang pasilidad sa Pampanga na kung pagsasamahin ng kapasidad, kaya raw sumalo ng basura na aabot hanggang 11,000 tonelada kada araw. Mas marami kumpara sa 4,000 tonelada kada araw ng isasarang Kalangitan Landfill. Kaya sabi ng BCDA, walang dapat ikapangambang krisis sa basura at kalusugan sa rehiyon. Pero hindi dyan sang-ayon ang nagpapatakbo ng Kalangitan Landfill. Yung pong mga sinasabing sites, hindi namin sinasabing hindi nila kayang magpalaki. Ang sinasabi lamang namin, hindi nila kaya yun ng overnight ng 3 months. Kaya nga talaga, magkakaroon po talaga ng crisis. Kapag natuloy ang shutdown, mawawalan ng trabaho ang nasa 400 nilang empleyado. Kinakabahan mawawalan kami ng trabaho, anak buhay dito. Paano naman yung mga nag-aaral namin anak? Akala rin daw nila kasama ang waste management facility sa plano sa New Clark City. Imagine you are going to develop a premier city pero wala kang waste management facility. Ilang ulit kami humingi ng panayam sa DENR at BCDA tungkol dito pero hindi pa sila nagpapaunlak.
Mula Capas, Tarlac, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.